elections 2026. Ang 2025 ay naging magulo at marami pong mga anomalya na nakita. At lumabas po ang mga anomalyang yan nung nakita ko na po yan nung 2023, noong October, na mangyayari po for 2024. Tandaan niyo po, ang sasabihin ko po ay hindi aking opinion. Never po ako nagsasabi na aking opinion kahit po sa social media ko. I don't say what I believe in. Pero sinasabi ko lang po kung ano ang aking nakikita. Hindi po maganda. It's 26. Everybody wants to bring everybody down. Yan po ang nangyayari at ang mangyayari. Grappling for power is real. Trying to stay in power is also real. But the real question is, are the intentions good enough for our country? Yan po ang tanong natin. Ngayon, sa pangkasalukuyan, napakarami na pong lumalabas at talaga pong magulo ang 2026. Ito po ay hindi ko, again, opinion, kaya wag pong magbabash. Sa political scene natin, marami pa pong mga cover-ups at saka turmoil. Other obvious tactical movements to force takeover is being done. Changes in testimonies and a futile attempt to disrupt proceedings nandyan po. More script writing, asahan natin, more script writing. Changes in sabi mo na mga alyado, nagbabago rin ang mga kaalyaduhan, merong magte-turncoat. Yan, more international efforts to catch certain personalities, nandyan po. Because of this, some will go in hiding. Meron po magtatago. More mudslinging, more lies and cover-ups on both sides. Yan po hindi lang po sa isang kampo, kundi pareho ang magtataguan. Blood ties definitely are gone. The wrong will be corrected and some truth upheld, but again, people will not be satisfied. Meron pa rin talaga sasabihin ang mga tao. Kahit na sabihin mo may ginagawa na, meron pa rin talaga silang masasabi. Nation will be divided. Rebel groups po will create havoc and confusion. Insurrection will be in place. Insurgency problems po talaga pong mag-i-increase because they will be instigated by some. Grand chaos still over the flood projects at may lalabas pa ring iba, no? At marami pa pong mga lugar ang makikitaan ng mga anomalies na yan. Many will go in hiding and will instigate rebellion para maka-evade po ng charges. Tandaan nyo, the more po na hinahabol dun sa mga charges na yan, the more po nagagawa ng gulo. Some erring parties will get away and hide, more warrants to be issued, and senators to go in hiding. Some foreign intervention po, nakikita ko, merong hand ang ibang mga sabi mo, foreign countries, no? Country for that matter, because of their own interests. They will be behind some created chaos to destabilize. An effort is really there for takeover and avoid what is to happen in a few months. In a few months, meron po kasi talagang major na mangyayari. Marami pong destabilization ang mangyayari din. Cover-ups talaga po on both sides. The thinking class will have their share of uprising. They will not agree to destabilization or turnover of power to the wicked ones. Abuses of authority is imminent. A lot of underground activities supporting change of leadership, but this will be foiled and exposed. Meron pong mga maiingay, may loose cannon mouth na tayo talagang magkakamali at magkakamali pa rin sa kanya sinasabi. A big secret will be revealed and this will determine the fate of some. Conviction of criminals but not without a fight. Female political analysts will get the flak. Cabinet secretaries on fire. Now, another po, nakikita ko, a business tycoon will have serious health issues and a Nepo child will be controversial. Nakikita ko rin po ang Mount Bulusan. Sa international scene, may nakikita akong plane crash in water, amusement park accident, rodeo accident, tower collapsing, Vietnam serious flooding, waters turning black, exodus of birds, a church on fire done by extremists. Wars will abound, sometimes silent ones will happen even if the world is watching. Arabic conflict scene, magtutuloy-tuloy pa rin ang conflict sa Arabic countries. Kurdish rebels will become active, very active. Bombing of an international airport,
bombing of a market in the Middle East, Japan strong po na earthquake, Asian country change of administration, disease outbreak in a cold country, disease severely affecting cattle and horses, big factory accident in China, Iran pronouncements, Yemen and Bulgaria in the news. A big department store chain will announce its closing soon or closing down. Pag nag-post kasi ako ng prediction ko, kung mapapansin niyo is early. For example, this year, 2026, nag-post na ako ng October 2025. Nagpapakita talaga siya usually September. Ikumpara ko yung damdamin ng mga taong hindi naaawa sa kapwa nila, basta kumiti nila ng buhay, yung parang wala doon yung salitang guilt. Kaya mabagsik yung ano nila, lalo na sa mga taong pinagpalit yung buhay ng tao dahil lang sa pera, wala silang konsensya. Nasa kanila na yun, Miss Corina, kung maniwala sila o hindi. Pero mas maganda pa rin yung maging handa kasi ngayong taong 2026, yung bagyo, karamihan sa mga bagyo may kasabay na din. Marami, Miss Corina eh. Kung babanggitin ko pa isa-isa, di na tayo matatapos eh. Kasi madami. Visayas, Mindanao, pero mostly talaga dapat yung mag-ready yung part ng Luzon. Mas marami ang aksidente na makita mo sa tubig at lupa. Nag-less yung sa Himpapawid, pero meron pa rin. Itong 2026, aabot lang po ng, mabilang lang sa daliri yung mga eroplano na magka-aksidente. Pero sa dagat, hindi ko mawari yung enerhiya na parang nagkasunod-sunod, especially dyan sa Cebu, Romblon, mag-ingat kayo Masbate, Mindoro. Tapos, aksidente po talaga sa daan, sa lupa. Parang hindi ko maintindihan kung ang tao, kulang sila sa dasal. Or maybe, kulang lang kayo sa tiwala na may Diyos. Or hindi kayo naniwala. Pag yung kaguluhan kasi nakita mo ngayon yung mga nangyayari, maging triple pa yan. Problema rin kasi dito is like, para bang andyan na sa harapan mo, ayaw pa ilabas. Yung tipong yung dapat na mangyari ay dapat mangyari. Yung dapat na managot ay dapat managot ay hindi po ganun. No. Kung malampasan niya yung milestone, Matatapos niya. sa nakita ko Miss Corina, yes po. Okay. Ay di sa hindi po, wala akong partido na kinikilingan. Wala talaga. Kasi nakita ko siya, inatake siya na tulog. 3 things lang yun eh. Atakihin siya ng tulog, either magbababa siya ng kosa, o either matapos niya na may kahit naghihingalo na ay ayusin. Kasi kahit naman saang banda natin titingnan, no, kahit papaano po talaga, meron din siyang pananagutan. Meron po siyang dapat din anuhin dyan, ayusin. Sa mga senador, meron ka bang nakikita na kapalaran? Si Mr. Rubin Padilla, siya kasi yung nakita ko ngayon. Nagkaroon siya ng accident, pero hindi ko siya matawag na accident. Parang lumabas lang na aksidente, pero hindi po aksidente. Sinadya. Pag inunawa ko yung vision ko, yun yung nakikita ko eh. Pero, Miss Corina, pag nangyari po kasi yung gulo na itriple sa gulo na nangyari sa atin ngayon dito, kung mangyari lang yun walang kasi hindi sa nag-uudyo kasi may batas tayo dyan. Pero sa vision ko kasi nakita ko doon, pag nangyari po kasi yun, may mangyaring pagbabago. Kumbaga magagalit ang tao. O talagang magalit ang tao. Kumbaga siya mismo ang magdesisyon na bumaba. Kumbaga, yung damdamin at bugso ng tao, di na kasi natin control yun eh. Sa vision ko kasi, yung gulo na nangyari sa atin ngayon, para kasing nag-triple doon sa vision ko, ang dami kasi eh. Pero sa vision ko kasi, yung gulo na nakita ko, malala kasi, malaking gulo. Kumbaga alam naman nila yung mga nakaupo, kung ano yung tama at saka sa mali, dapat ayusin na nila. Ang tunay na problema ng Pilipinas ay hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay lalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Tanggalin ang mga miyembro ng kabinete at kanilang mga kasamahan na nagpapahirap sa mga Pilipino.
At huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan.